Jack. Jack, gusto mo ba ng asawa? Sabihin mo lang. At yung batang babae sa labas ay magiging iyo na. Asawa? Nasaan ako? Jack Porter, ikaw talaga. Nagnanakaw ka ng mga itlog namin. Huwag kang gagalaw diyan. Ikatlong kuya. Yung inahin mo pa isa-isang itlog lang kada araw. Eh kung kumuha ako ng dalawa, bakit? Ha? Asa ka? Pwede ko namang kawin yung buong inahin. Ikaw, pilo ka. Tumigil ka na. Nakabalik ako sa nakaraan. Taong 1983 na ngayon, panahon ng matinding tagutom. Yung dati kong sarili, lagi sa Blossom Valley Village, gumagawa ng maliliit na kalokohan. Lahat ng tao, galit sa kanya. Ngayon, ubos na pagkain, wala nang tutulong. Sa huli, namatay siya sa gutom. Jack, anong tinutulala mo dyan? Halika dito iha. Pasok, pasok. Ito si Nora Waller. Galing Willowbrook sa tabi natin. Anak siya ni George. May dalawa siyang nakakabatang kapatid na lalaki. Sobrang hirap ng pamilya nila. Halos hindi na nakakakain. Yung tatay niya, lumapit sa akin para hanapan siya ng mapapangasawa. Pinag-uusapan na, to. Ng buong baryo. Maganda naman siya. Pero ang problema, hindi ko nga kaya, pakainin ni sarili ko ngayon. Sa ganitong taggutom, lahat nagugutom. Paano pa ako magdadagdag? Ng isa pang kakain? Kapitan, sabihin mo na lang sa kanya na umuwi na siya kung saan siya galing. Ikaw naman. Pakiusap. Maawa na kayo. Maawa na kayo. Kahit anong trabaho, kaya ko. Kaunti lang akong kumain. Hindi ako magiging pabigat. Pakiusap, maawa na kayo. Kung walang tatanggap sa akin, yung tatay ko, ipapakasal na lang ako kay Tyler mula sa kabilang baryo. Napatay na niya ang tatlo niyang naging asawa. Pakiusap. Sa panahong ganito, kahit ano nagagawa ng tao para mabuhay, hindi yan eksaherasyon. Hindi yan eksaherasyon. Ngayon, sarili na lang iniintindi ng lahat. Pati langit nagpapatay ng tao, pati lupa, ganon din. Tapos na ang sistema ng pabor. Nakabuklod na kay Nora Waller. Pwedeng palakihin ng host ang pabor ni Nora Waller para makakuha ng gantimpala mula sa sistema. Sa ngayon, ang pabor kay Nora Waller ay 0. Sistema. Ito ang naipon ko sa mga nakaraang taon para sa mga regalo sa kasal ko. $10 ito. Ibibigay ko to lahat sa'yo. Lahat ng kikitain ko sa hinaharap, sa'yo na rin yon. Basta wag mo akong palayasin, please. Kung walang kukuha sa akin, ibebenta ako ng tatay ko. Huwag ka nang umiyak. Tatanggapin ko ang pera. Pwede kang manatili dito. Totoo ba? Salamat. Maraming salamat talaga. Pabor kay Nora Waller plus 5. Umabot na sa 10 ang pabor. Pwede nang makuha ang gantimpala mula sa sistema. Mukhang kailangan ko ng taasan agad ang pabor kay Nora Waller. Tingnan natin kung anong klaseng gantimpala ang makukuha ko. Jack, dahil pumayag ka na siyang tumira rito, mula ngayon, kayong dalawa dapat magsimula ng maganda at maayos na buhay. Aalis na ako. Paalam, Mayor. Magluluto na ako ng hapunan ngayon. Sa bahay na to, 3 araw na kaming walang pagkain. Ito. Kumain ka nito. Galing to sa bahay namin. Ikaw muna ang kumain. Salamat. Dito ka natitira simula ngayon. Ako. Hindi kita pipilitin. O anuman. Pabor kay Nora Waller plus 5. Kasalukuyang pabor ay 10. Nakuha na ang mga gantimpala. Kahoy na pana plus 1. Kahoy na palaso plus 10. Kasanayan sa pagpapana. Pagpapana Mastery. Literal na regalo ng tadhana to. Makakapag-hunt na ko sa bundok. Kahit bumalik ako sa panahong to na halos walang makain ng mga tao, kaya ko pa ring mabuhay. At gagawin kong mas maganda ang buhay ko.
Jack, aakyat ka ba sa burol? Oh, Alam kong gutom ka, pero sa panahon ngayon, ano bang natira doon? Ikaw. Dapat mong tipirin ang lakas mo. At least, hindi mo masyadong mararamdaman ang gutom. pupunta ako sa gubat, susubukan ko ring maghanap. Malay mo, makadali ako ng ilang kuneho. Sa ganitong taggutom, wala nang kahit damang tumutubo sa burol na yon. Pati balat ng puno, kinalas na. At pupunta ka pa rin doon? Ano pa kayang makikita mo? Grabe naman. Tumagal ako ng kalahating oras na naghahanap. Wala man lang akong nakita. Nag-time travel pa pala ako para lang magutom hanggang mamatay. Kuneho. Ayos na ayos. Laging may paraan. Ang kasanayan sa pagpanamula sa sistema talagang tumatak sa akin. Ayos na ang hapunan ngayong gabi. Uy, Jack. Bumalik ka agad mula sa burol. Salamat sa iyo. Swerte ako. Sa gubat, nakahuli ako ng 2 kuneho. May karne tayo ngayong gabi. Hey, loko talaga. Ang swerte mo. Nakadali ng 2 kuneho. Sa pamilya ko, 3 buwan na walang karne. Sige na, sinasabi ko sa inyo, swerte lang siya ngayon. Pag naubos na ang pagkaing ito, hindi mo alam kung kailan makakadali ulit siya. Totoo talaga yan. Oy! Lapit ka dito. May narinig akong chismis. Pinatuloy niya ang batang babae mula Willowbrook, anak ni George, sa bahay niya. Ano? Talagang pinatuloy niya? Gutom na nga tayo. Dagdag pa siya ng isa pang bibig na papakainin. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Jack. Paano siya mabubuhay? Oy, nakikitsismis ako. Ang anak ni George, hindi naman mabait. Narinig ko sa bayan na ang dami niyang utang. May utang siya doon sa kay Gregory. Paano naging siya? 300 ang utang niya. 300? Ang laki nun. Nora, balik na ako. Ito kuneho. Swerte talaga. Sa gubat, nakahanap ako ng 2 kuneho. Sa panahon na ganito, nakahuli ka pa ng kuneho? Ang galing mo. Magpapakulo na ako agad. Sige lang. Si... Ano pang inaantay mo dyan? Kain na tayo. Hindi ako kakain. Itong kuneho galing sa pagsisikap mong manggaso sa bundok. Ikaw na kumain ito? Hindi ko kayang ubusin ang 2 kuneho mag-isa. Sayang lang yon. Umupo ka. Ibibigay ko ulit kapag tapos ka na. Nora Waller, favor, pushing. Kasalukuyang kabuuan ay 17 puntos. Oh, kumakain ng karne, ha? Ang sosyal mo naman ngayon. Sino ka ba? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Ang kapal ng mukha mo. Kahit ang kapitan ng baryo nyo, pagkaharap si Gregory, hindi kanyang magsalita. Magpakita ka naman ng respeto. Yak, tama. Itong babaeng pinapatira mo, may utang sa akin na $300. Pa-expire na ang deadline, kaya ilabas mo na ang pera ngayon. May utang ka ba? Oo naman, ang tatay niya nagsugal at nagkautang ng $50. Kung hindi siya nagbayad, babalian dapat siya ng buwan. Para matubos ang utang, nangutang siya sa akin. Ngayon, dahil sa patong-patong na interes, $300 na lahat-lahat, pwede mo siyang ibigay sa akin para maibenta ko siya sa brothel at mabayaran ng utang, o kaya, ilabas mo na lang ang pera ngayon. Ganun na ba kababa ang buhay ko? Walang-wala na ba talaga akong pagkakataon man lang na mamuhay ng payapa? Pasensya ka na. Nadamay pa kita dito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang madamay ka sa gulo ko. Buti naman at naiintindihan mo. Tara na. Sandali lang. Yung utang niya sa'yo, ako na ang magbabayad para sa... Babayaran mo ang utang ng babaeng ito? Nagpapakabos ka talaga.
$300? Sa lahat ng meron ka, kasya ba talaga? Hindi pa naman ang deadline, di ba? Ipupusta ko ang buhay ko dito. Sa loob ng 3 araw. Lahat ng $300. Babayaran ko ng buo. Anong gagawin ko sa buhay mong walang kwenta? Wala namang halaga yan. Sa 3 araw, kung wala kang pera, patay ka na. At itong bahay na to, akin na rin. Tara na. Jack, pasensya na talaga. Kasalanan ko lahat to. Nadamay ka pa. Ayoko na. Maging pabigat sa'yo. Hey! Huwag mong sabihin yan. May mga bagay talagang kailangang gawin ng lalaki. Sinabi ko na sa'yo, dito ka lang, tungkol sa pera. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Tumaas ang affection ni Nora Waller ng +5. Total ngayon, 20 puntos. Reward, Springwell Sanctuary. Springwell Sanctuary? Itong Springwell Sanctuary, ano ba talaga yon? Congrats, host! Welcome sa Springwell Sanctuary. Dito sa sanctuary na to, mas mapapabilis ang tubo ng mga halaman ng 100 beses. Yung tubig mula sa spring magpapalakas pa ng katawan mo. Grabe, ang lupit nito. Wala na talaga ang pagod ko. At parang mas malakas ako ngayon. Ang galing ng lugar na to. Kailangan ko nang makahanap ng mga buto agad. Pag napalago ko na ang pagkain, hindi na ako mag-aalala kung magugutom pa ako. Gising ka na? Oh, Maaga akong nagising kaninang umaga. Naglinis na ako. Ng bahay, nauna na ako. Ilaw. Mga ligaw na gulay to na pinulot ko sa burol kaninang umaga. Ginawa ko silang sabaw ng ligaw na gulay. Heto, kain ka. bakit isa lang ang mangkok? Nasaan ang iyo? Kumain na ako. Kumain ka na? Kailangan kong maghanap ng mga buto ngayon. Pag naitanim ko na sila sa Springwell Sanctuary, hindi na natin kailangan mag-alala sa pagkain. Kung sobra pa, pwedeng ibenta para sa dagdag na kita. Ito. May? Nora! Una kamote, tapos mais naman. Saan mo nakuha lahat ng to? Dala ko to mula sa bahay nung umalis ako. Pala ko sana kainin sa daan. Ang galing mo. Umupo ka. Hello. Kain ko. Salamat dito. Dahil dito, pangako, magkakaroon tayo ng mas maraming mais kaysa sa kayang kainin. Hindi ka ba kakain? Kain ka na. Lumaki ka na, mais. Lumaki ka na. Kung gagana to, lahat ay nakasalalay sa'yo. Ang bilis ng daan-daang beses ng pagdami nito. Isang gabi lang. Lahat ng mais, buo na. May 1 tonelada siguro dito. Ang galing. System. Lumabas na sa Springwell Sanctuary. Sa bahay. Wala nang pagkain. Ako muna ang aakyat sa burol para mamulot ng kaunti. Pero, baka mahuli na bago ko ito maihanda. Hindi na kailangan yan. Hindi mo ba kinain tong mais? Ako, isa lang ang binigay ko sa'yo na mais. Saan galing to? Ako. Nakakita ako ng ligaw na mais sa labas. Hindi na tayo. Mauubusan ng mais. Pero, ako lang ang nakakaalam kung saan yun. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Oh, Nora Waller, nadagdagan ng pabor +5. Nakuha ang gantimpala. Springwell Sanctuary, nag-level up.
Na-unlock ang animal husbandry. Ang mga hayop na ilalagay sa sanctuary ay lalaki ng 100 beses mas mabilis. Ngayon, kung makahuli ako ng ilang hayop, hindi na tayo mag-aalala sa karne. Pero, bago yon, kailangan kong ibenta ang mais mula sa sanctuary para magkaroon ng pera. Mr. Osborne, irabang. Lahat ngayon. Ako lang, si Peter Chandler. May sobra. At willing ipagbili sa iyo. Dapat magpasalamat ka. Huwag magreklamo sa presyo ko. Mr. Chandler, karaniwan 15 sentimo lang kada libra ang mais. Ngayon gusto mo $1.50. 10 beses na ang presyo. Paano? Ko bibilhin yan? Paano mo bibilhin? Problema mo na yan. Kung gusto mo na manatiling bukas ang grain station, kailangan mong bilhin ang grain ko. Kung hindi, magsasara ka na lang. Sir, may halos 2,000 libra akong mais. Bibili ka ba? 15 sentimo kada libra. Siguradong mura. Talaga? Kung ganyan kadami talaga, bibili talaga ako. Ikaw ha? Tigilan mo ang kalokohan. Sino? Paang may 2,000 libra ng mais ngayon? Dahil wala ka, hindi ibig sabihin wala rin ako. Nasa labas lang ang mais. Halika, tingnan mo kasama ko. O siya. Tara na. Ay, Grabe. Ang dami. Ang dami talagang mais. So, Gino partner, dinala ko na ang mais. Bibili ka ba? Bibili ako. 15 sentimo kada kilo. Timbangin ko muna. Magkano lahat to? Babayaran ko na agad. narinig mo na ba yung kasabihan? Ang pagsira sa kabuhayan ng tao. Parang pagpatay sa magulang niya. Sino bang sumisira sa kabuhayan mo? Kung gusto mong magbenta, pwede mo namang ibaba presyo. Ikaw itong nagtaas ng presyo. Ayaw nila tuloy bilhin. Sino pa ba dapat sisingin diyan? Bahala ka. Tandaan kita. Mag-ingat ka na lang diyan. Pare, yung mais, natimbang ko na yon. 2,100 kilo lahat. Kumbaga, 300 piso. Bilangin mo. Salamat, Gino Porter. Ang dali lang pala nito. Next time, babalik ulit ako sa'yo. Sa susunod na lang. Teka, marami pa kaya siyang ani? Ang tagal nating di nagkita. Gino Chandler, anong maitutulong ko sa iyo ngayon? Tulungan mo ako. Alisin ang isang tao. Pag natapos, bibigyan kita ng 100 piso. Aba, 100 piso. Bihira kang maging galante, Gino Chandler. Sige, tuloy mo lang. Sino bang karapat-dapat sa 100 piso? Yung taga Bulaklakan Valley, Jack. Kilala mo siya? Aba, may pinagdaanan na kami. Hintayin mo na lang balita ko, Gino Chandler. Umakyat ako dito para mag-try ng swerte. Pero di ko inakalang makakahanap talaga ako ng pheasant. Kailangan mahuli ko itong buhay. Sa wakas, nahuli rin kita. Ngayon, ilalagay na lang kita sa Springwell Sanctuary. Simula ngayon, hindi na ako mauubusan ng manok at itlog. Aba, Jack, solo ka lang? Gregory ang nagpadala sa'yo? Talino mo. Pero, walang silbi? Mali ang taong nabangga mo. Ayaw nilang makalabas ka ng bundok na to ng buhay. Delikado tuloy ang lagay ko. Kaya, tigilan na natin ang pakonsumisyon. Ano pang hinihintay mo? Pumutok ka na.
Matapos uminom ng tubig mula sa Springwell Sanctuary, iba na ang pakiramdam ng katawan ko. Kaya nang lumaban sa tatlo ng sabay-sabay. Magsalita ka. Bakit pinadala ka ni Gregory dito sa bundok para hanapin ako? Gusto mong malaman? Hindi pwede. Ayaw mong magsalita, ha? Eh di maghanda ka na habang buhay kang dito sa bundok. Sasabihin ko na, may boss sa bayan. Nautos kay Gregory na tapusin ka. Pinadala kami ni Gregory para sa'yo. Pumunta siya sa bahay mo hanapin yung babaeng si Nora. Ano? Matindi. Ano? Anong ginagawa mo? Wala ka bang alam? Ano bang ginagawa natin? May utang kang $300 sa akin. Nakalimutan mo ba? Tapos na ang 3 araw mo. Aminin mo, singil na ako. Umayo ka. Jack. Babalik si Jack agad. Yak? Hindi na siya babalik. Anong sabi mo? Sabi ko, namatay si Jack sa bundok. Yung $300, wala nang magbabayad para sa'yo. Dalhin mo siya. Dahil wala nang magbabayad para sa'yo, hindi ba't may katawan ka pa? Ang ganda mo talaga. Pa-enjoy naman muna. Pagkatapos ko sa'yo, ibebenta kita sa burdel. Tapos, tablado na tayo. Isama mo na siya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Jack. Nandito ako. Jack, di ako makapaniwala na nakabalik ka pa talaga. Jerigor. Ganun mo na lang ba talaga akong gustong patayin? Yung $300 na utang sa Bombay, ayaw mo na ba talaga? Akala ko hindi ka na makakabalik ng buhay mula sa bundok. Ang galing mo rin, ha? Ibigay mo na ang pera. Kung di mo kayang magbayad, tulad ng napag-usapan natin nung isang araw, patay ka na. At pati itong bahay akin na rin. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Aba, talaga palang meron ka, ha? Ano? Di mo ba bibilangin? Mukhang minamaliit nga kita. $300. Nabuo mo pa yun sa loob lang ng 3 araw. See, may pera ka na. Simula ngayon, Nora, ay ikaw. Quit na. Gabi na. Umalis ka na, Gregory. Ayos na yung tungkol sa babae. Pero meron pa tayong usapan. Anong usapan meron pa tayo? Anong usapan? Nagka-problema ka sa maling tao. Gusto nila patayin ka bago matapos ang araw na ito. Ang laki ng inalok nila. Nasayang naman kung palalampasin ko. Jerigor. Sumasobra ka na. Malinaw na nagbayad na si Jack sa utang mo. Nagpapakamatay ang tao para sa pera. Huwag mo akong sisihin. Tsaka, kapag pinatay ko kayong dalawa, akin din naman ang pera. Sunggaban sila. Mag-ingat ka. Paulit-ulit na akong nagbigay sa'yo ng mga pagkakataon. Walang silbi ang pagbibigay. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ako kayang hawakan. Mas maganda kung pag-isipan mo muna. Ako? Paano ako magtatangkang magtaas ng kamay? Isa lang naman akong karaniwang mamamayan. Pero sinira mo lahat ng gamit ko. Bayaran mo ako ng $500. Tapos pwede nating pag-usapan kung paano ako papalitan. Sa ganitong kalat, $500 talaga ang gusto mo? Ano? Ayaw mo magbayad. Naglalakas loob ka pang manggulo? Maniwala ka, gagawin ko. Aray. Magbabayad ka ba o hindi? Aray. Magbabayad ako.
Bilisan mo at ibigay mo kay Jack ang pera. Gumalaw ka na. Yak. Kasama ang 300 binigay mo, 500 lahat. Pwede na akong umalis, di ba? Magaling, alam mo na. Lumayas ka. Yak. Palugi ako ngayon. Hintayin mo lang. Tara na. Jack Porter, Tapos na ang lahat. Wala nang mag-aabala pa sa'yo. Anong ginagawa mo? salamat. Kung hindi dahil sa'yo, grabe. Hindi ko kayang isipin kung ano ang nangyari. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para suportahan ang pamilya ko. Ito yung tinatawag nilang magasangga sa hirap at ginhawa. Favorability ni Nora Waller plus 5. Reward, bando ng bini ng beauty. Sa wakas, may mga binhina ako. Susunod, magpapalay ako sa Springwell Sanctuary. Tapos kukunin ko ang mga butil at ibebenta para kumita. Nagiging maganda na ang takbo ng mga bagay. Limang araw. Dapat makapag-produce ang Springwell Sanctuary ng maraming butil. Ngayon, sigurado akong yayaman na talaga ako. Hoy, kuya. Bumalik ka para magbenta ulit ng butil? Sir, ngayong pagkakataon, mayroon akong 2 libra ng trigo, toys 000 libra ng mais, at 1,000 libra ng kamote. Ang dami niyan? Saan mo nakuha lahat ng butil na to? Huwag mo na intindihin iyon. Sabihin mo na lang kung gusto mo o hindi. Tingnan mo. Para maging tapat ako sa'yo. Itong grain station na to, walang kinikita sa loob ng ilang buwan. Plano ko na nga. Magsara ng negosyo. Magsasara? Oo. Ang pagkain na naipon namin sa bahay matagal pa bago maubos. Pero kung bukas pa ang istasyon, baka hindi ko na kayang magpakain sa sarili ko. Ganito na lang. Itong grain station mo, kukuhanin ko. Kuya, sinabi mo gusto mong kunin ang pwesto ko sa bigasan? Magbigay ka ng presyo. Pre, mukhang matino ka namang tao, kaya hindi na ako paligoy-ligoy. Itong bigasan, sa pinakamababang presyo, ibibigay ko sa iyo ng 500. Masyado namang mahal yan. 450. Sige. 450 na. Deal. Heto, bilangin mo. Sige. Diretso kang kausap ah. Favorability System Target. Emily Burke. Ang host ay pwedeng taasan ang favorability ng target para makakuha ng system rewards. Ang favorability ni Emily Burke ay kasalukuyang 0. Ang binding ng favorability system na ito ay kinasasangkutan ng mahigit sa isang tao. Miss Burke, nandito ka na. Sa distillery ko, kailangan ko ngayon ng malaking dami ng trigo at mais para sa paggawa ng alak. Gaano pa karami ang natira sa'yo? Miss Burke, ibinenta na itong bigasan. Ang bagong may-ari ay itong kuya. Uy, siya si Miss Emily Burke, ang pinakamalaking distillery sa Bridgetown County, ay pagmamay-ari niya. Sa bigasan namin, marami siyang collab. Hayaan ko kayo mag-usap. Alis muna ako. Oh. Sir, pumibili ka ba ng bigas? Oo, pero dahil kakakuha mo lang nitong pwesto, may stock ka ba talaga ng bigas? Siyempre wala. Sa buong Bridgetown County, ngayon, ang nag-iisang pwedeng mag-supply sa distillery mo ay ako. Siya na naman. Miss Burke, alam ko na may pinirmahan kang malaking order, pero mababa na ang stock mo. Kailangan mo ng maraming butil para sa paggawa ng alak. Sa ngayon, yung butil ko lang ang makakatulong sa'yo. Peter Chandler, alam ko marami kang butil, pero kung tulad ka pa rin ng dati, nagbibigay ng presyo na $1 at 50 sentimos kada kilo ng mais. Di wala tayong pag-uusapan. Miss Burke, lahat pwedeng pag-usapan dahil ayaw mo ng $1 at 50 sentimos kada kilo
Sige, babaguhin ko. $2 kada kilo. O, paano na? Mr. Chandler, sa tingin mo ba nakakatawa ang sinasabi mo? Nakakatawa? Hahaha, siyempre nakakatawa. Aaminin ko na, alam ko rin, na yung order na pinirmahan mo, malapit na ang deadline. Kapag dumating na ang oras at hindi mo na-deliver ang alak, kailangan mong magbayad ng mahigit 100,000 para sa penalty. Kung ikukumpara sa mahigit 100,000, mas mura na itong mais sa $2 kada kilo, di ba? Sobrang mahal ng $2. Hindi ko kaya. Bahala ka, Miss Burke. Hintayin mo na lang magbayad ng penalty. Hahaha. Kayo diyan, nakalimutan nyo na yata ako? Miss Burke, yung butil ni Peter mahal, pero sa akin mura lang. Sa akin, ibebenta ko sa iyo sa presyong pangkaraniwan. 15 centimos kada kilo. Ano, ayos ba? Butil ka nga ba? Sa may bigas ka. Siyempre meron ako. Gaano karami ang gusto mo, Miss Burke? Marami akong makukuha kung ilan ang kailangan mo. Jack, nagbibiro ka ba? Ilang araw lang ang nakalipas, nagbenta ka ng 2,000 kilo ng mais. Paano ka pa magkakaroon ng stock? Hindi ba pwedeng maraming bigas ang isang tao? Kalokohan niyan. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung talagang may bigas ka pa, magluluhod ako at hihingi ng paumanhin. Si, ikaw ang nagsabi niyan. Tignan mo. Ang dami talagang bigas niyan. Libo-libong kilo ito. Mr. Chandler, kakasabi mo lang kung meron akong libo-libong kilo ng bigas, magluluhod ka at magsusorry. Sina? Hoy. Magpakabait ka naman. Huwag mong sobrahan. Nung pinapunta mo ang mga tao para guluhin ako, bakit hindi mo naman binanggit ang tungkol sa awa? Sinasabi ko sa'yo, binabantayan kita. Simula ngayon, ang bigas mo hindi na mabebenta kahit konti. Lumayas ka na. Ikaw. Miss Burke, tuloy tayo. Dito mismo, may 4,000 kilo pa akong bigas. Sa susunod na mga araw, may parating pang ilang libong kilo. Kung kailangan mo, pwede ka nang magpa-reserve. Ayos. Ngayon, papapuntahin ko ang pabrika ko. Magpadala ng truck para kunin ang bigas. Pero Mr. Porter, dahil ang dami mong bigas, pwede tayo mag-collab. Ano sa tingin mo? Miss Burke, pakinggan natin. As simula ngayon, ang bigas mula sa bodega mo ako lang ang bibigyan. Para lang sa Bridgetown County Distillery. Bawat buwan, kukuha ako ng hindi bababa sa 10,000 pounds. Ang presyo, kumpara sa kasalukuyang halaga, mas mataas pa. Kumusta? Okay ba sa'yo? Ayos yan. Miss Burke, masaya akong makipagnegosyo sa iyo. Kung ganon, sumama ka muna sa akin pabalik ng syudad. Pipirmahan natin ang kontrata doon. Sige, ayos lang. Boss, napag-alaman na namin. Ang truck ng bigas ni Emily papunta ngayon sa distillery sa Hilaga ng Bayan. Dadaan yan sa 4 na barangay na hirap na hirap. Kumuha ka ng ilang tauhan at ipakalat sa mga tao ang balita. Sabihin mo sa kanila na may truck na puno ng bigas na daraan. Kung kailangan, pangunahan nyo ang pag-agaw ng bigas. Opo. Yak. Ang kapal ng mukha mong labanan ako. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi ko mabenta ang bigas ko, hinding-hindi mo rin mabebenta ang sayo. Salamat, Mr. Porter. Ngayon, malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo dahil sa bigas na binigay mo. Magagawa ng distillery ko na ma-deliver ang mga order sa oras. Walang anuman. Boss, nandito na tayo sa Canyon Creek Village. Ang baryo na to ay sakop ng Bridgetown County. Isa sa pinakamalubhang tinamaan. Ang bigas natin malamang balak nilang agawin. Mga taong desperado lang ang mga yan. Kung lumapit sila, tutulungan natin sila kung paano natin kaya. Boss, napalibutan na tayo ng mga biktima. Sir, gutom na ako. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkain. Hindi pa kami nakakakain ng ilang araw. Sir, gutom na ako.
Nagugutom na talaga kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkain. Sir. Mga sir, yung mga tao dito hindi pa nakakakain ng 3 araw. Bigyan nyo naman kami ng pagkain. Gagawin namin ang kahit ano. Nagugutom na talaga kami. Huwag kayong mag-alala. Lahat. Babalik na ako ngayon para kunin yung pagkain para sa inyo. Tutulong kami kung kaya namin. Kalokohan. Sa tingin ko gusto mo lang lokohin kami. Para makatakas ka. Hindi ganon. Gusto ko talagang tumulong sa inyo. Pakiusap, tabi muna kayo. Babalik na ako ngayon para kunin yung pagkain para sa lahat. Ah! Hindi ako magpapaloko. Maliban na lang kung papayagan mo kami at yung mga tao na kunin ang pagkain mismo. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Wala kang mapapala, kausap siya. Tauhan siya ni Peter. Paano mo nalaman? Itong lalaking ito, pinupukaw yung mga tao para nakawin ang pagkain natin. Walang ibang gagawa nun maliban kay Peter. Wala na akong maisip na iba. Anong dapat nating gawin ngayon? Ako na bahala. Makinig kayo, lahat! Alam ko, nagutom na kayo. Hindi namin gusto na hindi kayo makakain, pero may isang tao na humaharang sa amin para hindi maibigay yung pagkain. Itong lalaking ito gusto kunin lahat ng pagkain para sa sarili niya. Oo nga. Bakit mo sila hinaharang para hindi kami mabigyan ng pagkain? Gusto mo ba lahat ng pagkain ng pasayo? Ikaw, Passaway. Bakit mo sinabi sa lahat tungkol sa pagkain dito? Sandali lang. Ginagamit mo lang sila bilang panangga, di ba? Gusto mo bang solo mo lang ang pagkain? Hindi naman. Hindi lang talaga ako nagtitiwala sa kanila. Gusto ko sanang manguna sa mga taga-barangay para tayo mismo ang magdala ng pagkain. Gusto ko lang makatulong para may makain ang mga tao. Lumapit ka dito. Iyon na ang pagkain. Ikaw magbahagi nito sa lahat. Ano? Totoo ba? Gusto mo lang talagang solo ang pagkain? Pasaway ka talaga. Nagugutom na silang lahat hanggang mamatay. Tapos iniisip mo pa na mag-ipon para sarili mo lang. Mapapalo na talaga kita. Ngayon tutukan mag-ipon pagkain. Mga kasama, nandito na ang pagkain. Kunin nyo na. Sige, tapos na. Alis na tayo. Mukhang tama nga ang naging desisyon na makipag-collab kay Ginoong Porter. Ay naging tama. Emily, nabalitaan ko ang nangyari. Nung pumunta ka sa probinsya para kumuha ng supplies, ayos lang ba lahat? Ayos lang, Daniel. Si Jack talaga ang nagdala ngayon. Jack, ito ang kapatid ko, si Daniel Burke. Siya ang chief ng security. Daniel, ito si Jack, may-ari ng grain station. Sa pagkakataong ito, dahil sa kanya kami nakaligtas. Dahil sa kanya, nakabalik kami ng ligtas. Dala ang pagkain. Emily Burke's Affection plus 5. Gantimpala. 2 bote ng Drunk Immortal Wine. Wine ang reward ngayon? Hindi rin naman ako umiinom. Buti ayos ka na. Sige, kayo na muna. Babalik na ako sa istasyon. Sandali, Daniel. Saglit lang. Dahil mas matanda ka ng ilang taon kaysa sa akin, tatawagin na lang kita bilang kuya. Sandali lang, hintayin mo ako. Tungkol dito, amin itong sariling timplang alak sa pamilya namin, Grand Brew. Tikman mo ito. Alak pa ito? Nag-celebrate lang ako ng successful nating pagtutulungan, kaya nang umalis ako, 2 bote ang dinala ko mula sa bahay. Salamat at naisip mo yon. Simula ngayon, partner ka na ng nakababata kong kapatid. Kung may problema ka sa hinaharap, banggitin mo lang ang pangalan ko, Daniel Burke. Sigurado akong gagana yan. C. Noted. Jack, handa na ang kontrata. Basahin mong mabuti. Kung wala namang problema, pwede mo na itong pirmahan. Sa loob ng 3 araw, darating na ang susunod na batch ng butil. Sige, pupunta ako para kunin yon. Hoy, kung wala ka ng kailangan, aalis na ako. Paalam. Nagdadala ng alak sa distillery, ha? Nakakatuwa itong taong to. Ang bango ng amoy. Ang galing ng proseso ng paggawa. Itong alak na ito. Anong meron sa alak na ito? Emily, tikman mo ito. Sarap ng alak. Emily, hanap ka ng paraan, tingnan mo kung pwedeng makuha ang recipe nito. Kung magagawa nating gawin ang alak na to, hindi lang sa Bridgetown County, kundi sa buong bansa, magkakaroon tayo ng pwesto sa industriya.
Bakit nandito ka pa rin? Nakita ko kung gaano nakahuli at hindi ka pa nakakauwi, kaya naisip kong hintayin ka. Ang dilim dito. Hindi ka ba natatakot? Hindi na ako natatakot kasi nandito ka na. Ang lamig ng kamay mo. Ayos lang, hindi naman ako nilalamig. Tara, uwi na tayo. Eto. Yung lugaw na niluto ko kanina, medyo lumamig. Kaya pinainit ko ulit. Kainin mo habang mainit pa. Sabay na tayong kumain. Ay, ito pa pala. Galing ito sa mga gawaing kamay na ginawa ko nitong mga nakaraan. 50 piso ito. Para sa'yo. Wag na, no need. Kinamit ko yung 500 para makuha yung pwesto sa grain station. Eto naman, kita lang ito sa isang araw. 1,000 ito. Para sa'yo. Masyadong malaki ang 1,000. Hindi ko maaring kunin ito. Kuninin mo na. Itago mong mabuti. Bukas, tulungan mo ako sa grain station. Ang bahay natin? Ang sira-sira na. Kapag nakapag-ipon na ako, magpatayo tayo ng bagong bahay. Lumipat tayo sa bago nating tahanan. Oo naman. Tumaas ang pagmamahal ni Nora Waller ng 10. Kasalukuyang antas ng pagmamahal, 40. Gantimpala, 1 babuyan. 10 alagang baboy. Automatic kong inilagay sa Springwell Sanctuary. Ayos to. Hindi na tayo mag-aalala sa karne. Sisema, gawin ang inventaryo ng mga gamit sa Springwell Sanctuary. Sa kasalukuyan, ang Springwell Sanctuary ay may kabuuang pananim na mais, trigo, bigas, at kamote, 10 hektarya bawat isa. Repolyo, labanos, at kalabasa, 5 hektarya. 20 alagang baboy, 10 wild na manok, 50 itlog. Ayos din. Sa loob lang ng ilang araw, ang dami na agad nating nakuha. Magdiwang tayo gamit ang baboy ngayon. Nora, lumabas ka na para kumain. Saglit lang. Ito ay karne. Ito ang baboy na binili ko sa syudad kahapon. Bilisan mo at kumain. Baboy ba ito? Oh, Ang mahalaga nito. Dapat ikaw ang kumain nito. kung inuutos kong kumain ka lang. Kapag busog ka, may lakas ka para magtrabaho. Bukod pa diyan, mula ngayon, ang pamilya natin, hindi na mauubusan ng karne. Kumain ka na. Favorability ni Nora Waller plus 5. 2 araw na akong gutom. Ako rin. Ano yun ang bango? Mukhang nanggagaling ang amoy sa bahay ni Jack Porter. Amoy baboy siya. Ano? Jack. 10 araw nang walang pagkain ang pamilya niya. Kung hindi siya naghahanap ng makakain sa gubat araw-araw, matagal na siyang namatay sa gutom. Paano kaya siya nakakakain ng baboy? Tara, silipin natin. Tara na. Uy, amoy baboy nga galing talaga sa bahay ni Jack. Grabe, sinasabi ko sa'yo, Jack, yung tao na yon, habang walang makain ng lahat, yung pamilya nila may baboy pa. Oo nga, pasok tayo. Magkakapitbahay naman tayo. Tara, makikain tayo sa kanila. Hindi niya tayo tatanggihan. Jack, anong kinakain mo? Ang sarap ng amoy. Tito Osborne, Tita Sharon. Jack, baboy na may noodles ba ang nasa kaldero? Oh, yun nga. Jack, parang gumaganda na buhay mo ah. Tingnan mo naman, nakakakain ka na ng karne ngayon. Kami dito sa barangay, 3 buwan nang hindi nakakatikim ng karne. Tapos kami, hindi pa nga kami nagtatanghalian. Hindi pa kumakain si Tito Osborne? Oo nga. Kung hindi pa kayo kumain, umuwi na kayo at kumain. Jack, magiging totoo ako sa'yo. Simula kagabi, kami ni Tito Osborne, hindi pa kumakain kahit konti. Sa tingin mo ba, may pagkain kayo na pwede niyong ipamigay? Kung gusto ninyo, sabihin nyo lang. Nora Waller, kuha mo sina Tito Osborne at Tita Sharon ng tig-2 mangkok ng kanin. Si
Sabi ko na nga ba, si Jack talagang maayos na bata. Tama lang na inalagaan ka namin. Kain na, kain pa. Ang sarap talagang kumain. Ang linamnam ng karne na to. Jack, tingnan mo, ang dami pang karne dito sa kaldero. Hindi nyo mauubos yan. Yung matitira, pwede bang ibigay na lang sa kapitbahay? Kumain na dito tapos. Magbabaon pa? Ang kapal naman ng mukha ng iba, no? Jack, maaga namatay mga magulang mo. Buong barangay halos ang nagpalaki sa'yo. Kung hindi dahil sa amin, baka patay ka na siguro. Pwede ba? Pabigay naman ng konting pork bilang respeto sa amin? Yung dati kong sarili, oo, lumaki sa tulong ng baryo. Pero kailanman, hindi nyo naman ako tinulungan. Pero yung ibang kapitbahay talaga, malaki utang na loob ko. Tito Osborne, Tita Sharon, sa totoo lang, meron talaga kaming 500 pounds ng baboy. 500 kilo. Ganito na lang. Pumunta kayo at ipunin lahat ng kapitbahay. Ngayong araw, ipapamahagi ko ang karne sa lahat. Ay, ang saya naman. Kami na ang bahala kumuha sa kanila. Ayos-ayos. Si. Jack, sabi ni Osborne, mayroon kang 500 pounds ng baboy at ipinamimigay mo sa buong barangay. Oo, Mayor. Sabi ni Jack na magpapamahagi siya ng 500 libra ng baboy. Sa lahat. Jack, bilisan mo na at ilabas mo na lahat ng karne. Osborne, si Jack ay bukas palad na ibinabahagi ang karne sa lahat. Sapat na yun, sobra na nga. Bakit mo pa siya minamadali? Lahat ng tao. Andito na ang Baboy, kung nasaan man ako ngayon, utang ko yun lahat sa tulong ninyo. Kaya, ipapamahagi ko itong baboy bawat pamilya. Bilang pasasalamat ko. Ang laki na ng ipinagbago ni Jack. Sulit na ipinadala ko siya sa inyo. Sige na, kailangan ko ng 2 tao para tumulong maghati ng karne. Magkatay na tayo ng baboy para sa bagong taon. Sige, salamat Mayor. Salamat, Mayor. Jack, dahil sa'yo, magkakaroon ng karne ang lahat. Salamat. Alam ko na magiging matagumpay si Jack. Kami na ang sunod. Tabi-tabi lang, tabi-tabi. Anong problema mo? Mayor, Jack, nasaan ang karne namin? Jack, ibigay mo na sa akin ang bahagi ko. Anong karne? Tito Osborne, Tita Sharon, hindi ba nakakain na kayo? Ano? Kailan ba namin natikman ang karne mo? Hindi ba sinabi mong pwede kaming kumain? Wala akong pakialam doon. Ang sinabi ko lang hinahati ko ito kada pamilya. Kung kumuha kayo, paano na lang yung ibang pamilya? Osborne, Sharon, so pumunta ka na sa bahay ni Jack para kumain ng karne? Tapos, bumalik ka pa para humingi ulit? Wala ka ng hiya? Anong sinabi mo? Si Jack pinalaki ng buong barangay. Kung hindi dahil sa tulong namin, hindi siya mapupunta sa kinalalagyan niya ngayon. Isa lang siyang walang utang na loob. Tama na. Si Jack baka pinalaki ng komunidad. Pero ni minsan hindi siya humingi ng kahit anong tulong mula sa pamilya ninyo. Alam ng mga kapitbahay na yan ang totoo. Tama. Palaging kuripot kayo kay Jack? Tapos may gana pa kayong humingi ng pagkain sa kanya? Nakakahiya naman. Lahat kayo may karne, pero ako wala. Inaapi niyo ako. Ayoko nang mabuhay. Sina! Halika. Ilabas niyo siya dito. Umalis na. Inaaway niyo ako lahat. Umalis na lang. Hindi ako nakakuha ng karne. Salamat po, Mayor. Yak. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, ang mga kapitbahay wala nang makakain, lalo na karne. Dahil nandito na kayong lahat ngayon, may sasabihin akong mahalaga. Makinig kayo, mga kapitbahay. Kaka-take over ko lang ng grain station at kulang ako sa tao. Kaya nandito ako ngayon para mag-hire agad dito mismo. Bawat isa makakakuha ng buwanang sahod na $50. 50? Bukod pa, 3 beses na pagkain araw-araw kasama na. Jack, $50 kada buwan plus 3 kain araw-araw? Hindi ka naman nagbibiro sa amin, di ba? Siyempre hindi. Totoong-totoo yon. Kung gusto mong sumali, pwede kang pumunta at magpahiso. Isali mo ako. Basta may pagkain, hindi ko na kailangan ng bayad. Isali mo ako.
Jack, ngayon habang namimigay ka ng baboy, iniisip mo na ba kung paano kuhanan ng trabaho ang lahat sa istasyon ng bigas? Ang talino mo. Hindi ko inasahan na ikaw na agad ang magiging big boy dito. Hindi ko in-expect na magiging misis ka ng boss. Agad-agad. Ang bilis naman. Nora Waller, dagdag pabor plus 5. Kasalukuyang paborabilidad, 50. Hay nako, talo na naman ako. Ilipat mo muna sa utang ko. Isa pa, huling round. Hindi ako makapaniwala na ganito ka-bad trip ang swerte ko ngayon. George, puro katalo sa baraha tapos palagi mo lang nilalagay sa utang. Kaya mo ba talagang bayaran yan? Yung huli mong utang, anak mo na si Nora Waller, ang nagbayad para sa'yo. Paano namang hindi makakabayad si George? Hindi mo ba narinig? Si Nora, napangasawa ng mayaman. Kahit pamimigay lang ng baboy sa barangay, naglabas sila ng 500 kilo. Malaki yung pera nun sigurado. Ano? 500 kilo ng baboy? Tama na, ayoko na. Tama na tong laro, alis na tayo. Kaya pala hindi umuwi si Nora, yung batang yon. Mukhang mayaman pala ang napuntahan. Hindi man lang nagsabi, pinaplano na palang ipakasal siya sa iba. Sa panaginip lang nila yon. Hoy, bilisan mo. Sumama ka sa akin papuntang Blossom Valley Village. Tay, di ba sabi mo lumipat si ate sa isang mayamang pamilya? Parang hindi naman mukhang ganun dito. Mayaman man o hindi, kung gusto niyang pakasalan si ate, dapat magbayad siya. Kung hindi, kalimutan na lang yon. Tama ka. Yung mga regalo sa kasal ni ate, ipon ko na lang para sa sariling kasal ko. Tara, pasok na tayo. Nora? Ang kulit mo talaga. Bigla-bigla ka na lang umaalis nang walang paalam. Ayaw mo na ba sa pamilyang to, ha? Kayo pala ang pamilya ni Nora? Aba oo naman. Sana naman sinabi nyo para nasalubong ko kayo. Halika, kumain kayo kasama namin. Tay, may karne. Tumahimik ka nga? Walang kwenta ka. Ikaw si Jack, di ba? Lahat ng tao rito alam na ang anak ko. Tumitira sa bahay mo. Dapat pakasalan mo siya. Siyempre naman. Sir, dito po kayo para pag-usapan to? Jack, kung gusto mo talagang pakasalan ng anak ko, ganito na lang. Bigyan mo ako ng 50 libra ng baboy. Walang labis, walang kulang. Jack, dahil gusto mong pakasalan ng kapatid ko, dapat lang nabigyan mo rin ako ng konting biyaya, di ba? Ang hinihingi lang ng pamilya namin ay 50 pound ng baboy. Yan hindi naman kalabisan, di ba? Hindi naman. Ang talino mo talaga, pero para mapakasalan mo ang anak ko, 50 pound ang karne, kulang pa yan. Tama, pati mga basic, hindi ka pwedeng magkulang ni isa. Gusto rin namin ng 2,000 pound ng butil. 5. Ay hindi, $1,000 na dote. Kapag nabigay mo lang lahat yan, doon pa lang namin. Papaasawa sa'yo ang anak namin. Grabe, malaki mangarap sila. Jack, huwag mo akong alalahanin. Hindi mo ito dapat tanggapin. Tumahimik ka nga, bata ka. Lahat ng ginagawa namin hindi ba para rin sa'yo? Kung sakaling mapangasawa mo si Jack tapos naging masama ang trato niya sa'yo, sino pa ang kakampi mo? Yan nga. Jack, kung hindi ka papayag, isinasama na namin. Ang anak namin ngayon. Kailanman, hindi mo siya mapapakasalan. Mukhang ang pamilya ni Nora hindi pala kasing payapa ng inaakala ko. Sir, parang binebenta nyo na lang ang anak nyo. Hoy, bata, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kung gusto mo talaga ang anak ko, magbayad ka. Pagkatapos noon, gawin mo na sa kaniya. Kahit anong gusto mo. Kami, hindi na sasawsaw sa buhay niya. Sir, kanina lang sinabi mo iniisip mo ang kapakanan ni Nora. Bakit bigla ka nagbago ng isip? Wala nang paligoy-ligoy. Sinabi ko na sa'yo, huling beses ko na to. Kung gusto mong pakasalan ng anak ko, magbayad ka. Umalis na kayo. Hindi ko papayagan si Jack magbigay ng kahit 1 sentimo sa inyo. Walang utang na loob. Lumalaban ka pa sa amin. Bakit ka pumapanik sa ibang tao? Kung ibigay ko sa iyo ang 3 mamahaling gusto mo, pati pagkain at pera, tapos na ba si Nora sa iyo? Oo, ganun nga. Ako. Si Jack hindi magbibigay.
Kahit ano ngayon, wag mo nang asahan na makakakuha ka ng kahit ano. Lumayas ka na. Ikaw talagang bata ka, sobra ka na. Ganyan ba dapat ang pakikitungo mo sa tatay mo? Karapat-dapat ka ba maging tatay? Kailan mo ba ako inalagaan kahit minsan? Ngayon, gusto mo ba akong ibenta? Lumayas ka. Umalis ka. Bastos kang bata. Ikaw baliw ka na. Oo, baliw na ako. Simula pa noong araw na naisip mong ibenta ako, sira na ako. Aalis ka na ba? Ayaw mo pa rin umalis, ha? Hindi ako aalis. Lumayas ka. Lumayas ka. Dad, sobrang nawawala na si Nora sa sarili niya. Umalis na lang tayo. Umalis ka? Sige, umalis na. Ayos lang. Huwag ka nang umiyak. Kapag umiiyak ako, pangit ba talaga ako tignan? Oh, Noon, gusto ng tatay ko ipabenta ako kay Tyler yung lampas sa baryo. Tumakas ako ng gabing-gabi. Ikaw ang tumanggap sa akin. Kahit ano pa mangyari, hindi ko hahayaan na ikaw ang magbayad. okay lang. May pupuntahan tayo. Saan? Sistema. Pumunta sa Springwell Sanctuary. Ito ay. So, lahat ng bigas at baboy, dito mo ba nakuha? Oh, itong lugar na to, ikaw pa lang ang dinala ko dito. Pero sikreto mo. Paano mo nagawa sabihin sa akin? Ngayon sikreto na natin to. Simula ngayon, mamumuhay tayong maayos. Sa mundo na puro kompetisyon. Mabubuhay tayo ng maganda. Oh. Ang Springwell Sanctuary ay lihim lang nating dalawa. Wala tayong pwedeng pagsabihan. Huwag kang mag-alala. Ni isa, hindi ko pagsasabi. Jack? Jack? Nandiyan ka ba? Jack? Hindi ba sabi mo kahapon na lahat dapat pumunta sa grain station mo para magtrabaho? Narito na silang lahat ngayon. Kailan mo gustong pumunta? Ang bilis naman nun. Tara na, pupunta na tayo ngayon. Makinig kayong lahat. Ito si Miss Burke. Siya ang partner natin sa grain station. Mamaya, dadalhin natin ang mga butil na meron tayo sa distillery ni Miss Burke. Ayos lang, walang problema. Ako na ang mag-uuna papunta mamaya kasama kayong lahat. Lahat mag-ingat kayo ha. Huwag kang mag-alala, Miss Burke. Sisiguraduhin naming maihatid ng ligtas ang mga butil. Jack, lampas $1,000 ang kinita natin ngayon. Jack, ang galing mo talaga. Tama ang lahat na ikaw ang pinili naming sundan. Tama ka. Dahil ito, sa sipag ng bawat isa. Ililibre ko kayong lahat sa hapunan mamaya. Kahit ano ang gusto ninyong kainin, sagot ko na. Ako ang taya ngayon. Ayos, ang saya. Magkano ang shirt na to? Gusto mo tong isa? $10, iyon na. Yak! Ngayon na ikaw na ang bida sa grain station. Hindi mo ba gustong magbili ng bago mong damit? Kuya, magkano po itong dress? Bibili mo ba para sa asawa mo? Oh. Binata, ang bait mo sa asawa mo. Para sa dress na to ngayon, bibigay ko sa iyo ng special price. $15, iyon na. Sige, kukunin ko na. Ayos, ilalagay ko na sa bag para sa iyo. Binata, swerte ang babae na mapapangasawa ka. Jack, wala ka bang bibilhin para sa sarili mo? Masyado akong nagbubuhat. Kaya hindi ko kailangan ng mamahaling suot. Tara na. Ingat ka. Jack, ang gabi na. Bakit nasa labas ka pa? Sabi mo, pupunta ka sa palengke kasama si Tito Lee. Tapos gabi na masyado. Kaya lumabas ako para hanapin ka. Buksan mo, tignan mo. Sobra na ito. Hindi ko kayang tanggapin to. Sige na, kunin mo na lang. Isipin mo na lang, parang maagang bonus mula sa grain station. Subukan mong isuot.
Sige, gets ko na. Salamat. Nora Waller, dagdag pabor plus 20. Reward, blueprint ng disenyo ng bahay. Ang galing ng system na to. Alam niyang nagpapagawa ako ng bagong bahay, kaya binigyan pa ako ng blueprint. Ako. Maganda ba ako ngayon? Ang ganda mo talaga. Salamat. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakasuot ng ganito kagandang bagong damit. Buhay? Mas gaganda pa ito. Oo nga. Tama ka? Pero, kung hindi kita nakilala, maski bagong damit, baka ipinagbili na ako ng tatay ko kay Tyler ng kabilang baryo. Jack, simula ngayon, lagi na akong nandito sa tabi mo. Yung pera para sa bagong bahay, nakapag-ipon na ako. Bukas, pupunta ako sa komite para humingi ng tulong at maipagawa agad yung bahay. Sige. Chief, nandito na ba lahat? Kompleto na ang lahat. Jack, hindi ko talaga inaasahan ito. Hindi pa nga katagalan, ikaw na ang tumutulong sa lahat para may pangkain. Tapos ngayon, magpapagawa ka pa ng bagong bahay. Kung nalaman ito ng mga magulang mo, siguradong matutuwa sila sa'yo. Tahimik muna tayo, lahat. May gustong sabihin si Jack sa ating lahat. Mga kaibigan, ang pamilya ko magpapagawa na ng bagong bahay. Kung meron sa inyo ng bricks o tiles sa bahay, pwedeng dalhin dito. Babayaran ko yon. Jack, pinagtrabaho mo kami sa grain station mo. Sinuswelduhan at pinapakain. Pagdating sa bahay mo, normal lang na tumulong kami. Oo, dapat lang talaga tayong tumulong. May bricks ako sa bahay. Dadaling ko mamaya. Ayos yan. Sa lahat ng tutulong, bawat tao makakatanggap ng 10 piso bawat araw. At may ulam na karne sa bawat kainan. Uy, may karne pa? Sinasahuran na nga, may pagkain pa, tapos may karne pa araw-araw? Tigilan mo na kayabangan mo. Jack, sinasabi mong magpapatayo ka ng bahay, nag-aalok ka ng pera at pagkain. Niloloko mo ang mga kapitbahay. Hindi mo dapat sila ginaganyan. Tama. Uncle Osborne, paano ko raw niloloko ang mga kapitbahay? Alam mo naman ang kalagayan ng pamilya nyo. Hindi mo ba alam yon? Noong isang araw lang, wala kang ang pambili ng pagkain. Kung hindi ka lang pinalad, na makahuli ng baboy sa bundok at may makain ng maayos, ilang araw pa lang ang nakaraan, ibinigay mo pa lahat ng karne sa mga kapitbahay. Ikaw, ano na lang ang natira sa bahay nyo? Tama. Tignan nyo naman, lahat kayo, huwag nyo nang paguri ng sarili nyo. Baka mamaya, magpakapagod kayo maghapon tapos wala pa ring makain. Nakakatawa talaga to. Osborne, Sharon, kayong dalawa, tigilan nyo na nga ang chismis. Lahat naman nakatikim na magtrabaho sa grain station ni Jack. Kung nagbibigay siya ng pagkain, hindi ba't alam na natin yon? Isang araw ka lang naman nagtrabaho, di ba? Si Jack na yan, at yung opisyal ng bayan, may usapan sila. Niloloko lang nila kayo. Pinagtatrabaho kayo ng mabigat, tapos tira-tira lang binibigay. Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Parang ipinaglalaban nyo pa siya. Parang santo. Tama na. Hindi nga kayo nagbigay kahit kaunti. Bakit kailangan kami pa ang magbigay? Kung di kayo tutulong, manahimik na lang kayo. Kamakailan lang, nagbigay si Jack ng karne sa lahat ng tao at tinulungan pa tayo makahanap ng trabaho. Nakita naman nating lahat yon. Kahit walang pagkain, ang lahat dapat lang tulungan pa rin natin, di ba? Tama. Jack, tara na, simulan na natin. Salamat sa inyo. Tara na. Madaling magsalita. Tama. Gusto kong makita kung paano mo nga pakakainin ang lahat. Uy, yung mga kahoy mong frame at hulmahan, dala mo ba? Dala ko na. Makis. Ano yun? Halika, maghukay ka ng pundasyon kasama si Tito Fu. Sipo. Galingan mo May ulan tayo, sandalian. Ayos. Tingnan mo tong mga tanga. Sagad sa trabaho. Kapag hindi sila pinakain ni Jack Porter, magugutom sila. Oo nga Sinasabi ko sa'yo, sa pinakamarami, bibigyan ka lang niya ng mumurahing pagkain.
Pag ganito ang trabaho mo, ubos na lakas mo. Ano namang silbi ng kain mo nun? Tama. Osborne, Sharon, kung hindi kayo nagtatrabaho, pwede bang tigilan nyo na yung mga patutsada nyo dyan? Tsaka, sa tingin nyo ba talaga ganun kaloko si Jack? Tigilan mo nga ako. Dati tamad-tamaran lang yun. Laging may kalokohan. Hindi pa ba sapat ang ninakaw niyang mga itlog mo? Dinidepensahan mo pa? Nawawala ka na ba sa sarili? Tama. Dati, talagang tamad-tamaran lang si Jack. Akala mo ba, dahil lang nahuli siya ng baboy sa bundok, nagbago na siya? Tandaan mo to. Kapag binigyan ka pa niya, kahit kalahati lang ng mais na tinapay mamaya, kakainin ko lahat ng hollow blocks dyan. Tama. Osborne, naamoy mo yon? Ano yung mabangong amoy na yan? Parang amoy karne. Oo nga. Mga katrabaho, pahinga muna tayo hanggang hapon. May tanghalian na daw, sabi ni Nora Waller. Sa tanghali ngayon, pork stew na may pansit ang ulam natin. At marami lahat, walang mauubos. Sapat ang pagkain para sa lahat. Ayos. Tara, kumain na tayo. Oras na para kumain. Jack, nagluto ka ng sabaw na baboy at noodles? Jack, hindi mo naman kami niloloko, di ba? May karne talaga sa tanghalian ngayon? Ang bait nyo sa akin. Kaya paano ko naman bibiguin kayo? Ngayong araw, hindi lang sabaw ng baboy at noodles ang meron tayo. Meron ding sopas na itlog, cornbread at cornmeal. Sagana ang pagkain. Talagang handaan to. May karne at gulay tayo. Simula nang nagka-crisis, hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap. Lahat ng to ginawa ni Nora. Tara na, tikman natin ang luto ni Nora. Jack talagang naglabas ng ganito karaming pagkain? Tingnan mo, may karne at gulay. Tara, tikman natin. Tara na. Osborne, hindi nga tayo nagtrabaho para sa kanya ngayon? Sa tingin mo, palalayasin niya tayo? Hindi niya gagawin yon. Sobrang dami ng pagkain. Hindi naman nila mauubos lahat. Pare-pareho lang tayo ng barangay. Sigurado akong papakainin niya tayo. Tara na. Salamat sa pagod. Walang anuman. Masarap magluto. Ang bango ng pagkain. Sa totoo lang, Jack, swerte ka talaga sa asawa mong ganito. Ano nga ulit yung kasabihan? Maganda sa sala, magaling magluto sa kusina. Tama, yun nga. Oo, kain na. Kuhaan kita ulit kung nagugutom ka pa. Si. Salamat sa araw na to. Kaunting tulong lang yan. Walang naman. Jack! Kuha mo nga ako ng mangkok ng sabaw na baboy at noodles. Uy. Jack. Bakit ka nandyan lang tumatayo? Ang tagal ko nang naghihintay dito. Bilisan mo at bigyan mo ako ng makakain. Osborne, di ba ikaw at si Tia Sharon sabi nyo na hindi ako magbibigay ng pagkain sa mga kapitbahay? Kaya hindi daw kayo pupunta? Anong ginagawa nyo dito ngayon? Ay naku, Jack. Nagbibiro lang naman ako sa'yo. Tingnan mo, ang dami mong pagkain. Siguradong pwede ka namang magbigay kahit konti sa amin. Umalis ka nga sa harap ko. Wala ka naman palaging kapag may trabaho. Ni hindi ka man lang tumulong kahit papaano. Pero andyan ka palagi kapag kain na. Tama. Wala namang ginagawa. Pero palaging nasa gilid kain. Sharon, di ba kanina lang sabi mo na kung makagawa si Jack? Kahit kalahating tinapay ngayon kakainin mo raw lahat ng batong to? Ngayon si Jack may karne at gulay na. Di ba dapat kakainin mo na lahat ng iyan ngayon? Ikaw. Na-late lang naman kami ng konti. Jack, magtatrabaho kami ng todo mamayang hapon. As in, sobrang sipag. Huwag na. Hindi ko naman kayang magpasweldo sa malalaking tao tulad ninyo. Ikaw bata ka. Iyan ba ang tamang pananalita sa mga nakakatanda? Kaunting pagkain lang ito. Bakit ang kuripot mo? Gusto mo kumain? Huli na. Bumalik na lang kayo kung saan kayo galing. Ay, ang daya-daya naman. Lahat nakakakain maliban sa akin. Hindi ko. Kayang mabuhay na walang pagkain. Sharon, sapat na ba yan? Walang utang na loob sa inyo si Jack. Pabor na nga kung pakainin kayo. Karapatan niyang hindi kayo pakainin. Umalis na lang kayo. Huwag niyo nang ipahiya ang sarili niyo. Tabi diyan.
Gusto niyong umalis kami? Hindi pwede. Sa hirap ng buhay ngayon, bakit si Jack nakakakain ng ganyan? May karne at gulay pa. Sigurado akong ninakaw lang lahat ni Jack ang mga yan. Tama. Iniisip ko nga kung bakit si Jack ang dami niyang nakakain lately. Ikaw ang kumuha ng lahat ng to. Mga kapitbahay, umuwi kayo agad at tingnan kung may nawawalang pagkain sa inyo. Kalokohan yan. Inaakusahan mo akong magnanakaw, pero nasaan ang ebidensya? Ebidensya? Simula bata ka pa? Kilala ka na dito na nangunguha. Alam ng lahat sa bayan, sapat na yun na ebidensya. Nagsisinungaling ka. Hindi, si Jack hindi ganyang klaseng tao. Ay naku, grabe ka. Parang alam mo lahat. Ano bang alam mo? Lahat kami. Nakita namin lumaki si Jack. Mas marami bang alam ka kesa sa amin? O sa akin? Jack? Ikaw yun, parang kalmot ng leopardo. Di mo na mababago ugali mo. Kung di mo ipaliwanag kung saan galing ang pagkain na to ngayon, tatawag na ako ng pulis para ipaaresto ka. Sige, tawagan mo sila. Say lang, kapag nalaman ng pulis na malinis ako, ikaw ang nanggugulo at nagpaparatang. Ikaw ang pupuntahan ng pulis. Ikaw talaga. Ano ba itong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Ay, Mayor, salamat sa Diyos, nandito kayo. Si Jack nanakaw ng pagkain ng lahat, tapos sinasabi niya sarili niya daw ang may-ari. Kailangan niyo po gawin ng aksyon dito. Sharon, ano bang kalokohan niyang pinagsasabi mo? Si Jack ba yung klaseng tao? Tsaka naman, sa bayang ito ilang dosena lang ang pamilya. Kung may nawalan ng pagkain, kumalat na sana sa buong bayan ngayon pa lang. Bilang mayor, paano ko di malalaman kung may nawawalang pagkain? Ganun pala. Kasabwat ka ni Jack. Tinanggap mo ang lagay ni Jack, kaya nilalagay mo siya sa ligtas. Osborne, hindi ka pwedeng basta magbitaw ng ganyang mga salita. Inaakusahan mo akong pinagtatakpan si Jack. Kailangan mo maglabas ng ebidensya. Ano bang nangyayari dito? Ay, Hepe, sa wakas, nandito na kayo. Itong si Jack nagnakaw ng pagkain ng mga kapitbahay tapos binayaran pa ang mayor para pagtakpan siya ng mayor. Dapat bigyan niyo kami ng hustisya. Osborne, tarantado ka talaga. Tumahimik ka nga. Ano? Mali ba ako? Hayaan mong mga kapitbahay ang humusga. Nagnakaw si Jack. Pero wala pa rin nangyayari sa kanya. Paano naging patas yun? Ikaw. Nareklamo ka ng mga residente dahil sa pagnanakaw ng ari-arian. Sumama ka sa amin. Paano mangyayari yun? Hindi, mali yun. Pepe, ang pagkain namin lehitimo lahat yan. Kami-kami ang ginagawan dito. Si Jack, ginagawan? Sino naman maniniwala diyan? Ako naniniwala. Kung may nawawalang pagkain sa bahay ko, bakit hindi ko yon alam? Tsaka, wala namang may kakayahan dito sa lugar na to na bumili ng buong kalderong karne. Saan naman magnanakaw si Jack niyan? Tama. Maangas dati si Jack, pero bata pa siya noon. Ngayon, nag-mature na siya. Nag-aalala na siya sa mga kapitbahay. Ngayon nga, binibigyan na tayo ng karne. At nililibre pa tayo sa hapunan. Bakit siya ginagawa ng kwento nyo? Hepe, huwag niyong paniwalaan mga kalokohan nila. Itong taong to, magnanakaw talaga yan simula't simula. Hindi dito siya nagnakaw kung hindi sa iba. Dalhin niyo na, arrestuin na yan. Kailangan pa nating imbestigahan tong kaso. Jack, tara na. Sumama ka muna sa akin. Sandali lang, tumigil ka! Uy, sino yung dalawang yan? Mukhang dumating sila sakay ng kotse. Baka mga bigatin yan galing sa probinsya? Uy, sino kaya ang hinahanap nila? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Miss Burke. Anong ginagawa mo rito? Mamaya na tayo mag-usap. Unahin muna natin tapusin ang nangyayari dito. Naku po, andito sila para ipagtanggol si Jack. Bakit ba nagmamadali kayo? Kahit gaano pa sila kayaman, hindi nila kayang protektahan ang magnanakaw. Nandito naman si officer para magbantay. Anong nangyayari dito? Sinasabi nila na si Jack daw ay nagnakaw. Kukunin na namin siya para imbestigahan. Tama, eksakto. Dalhin nyo na siya. Pati ang kapitan ng barangay. Siya yung kumakampi kay Jack Porter. Malamang tumanggap ng suhol yan kay Jack. Bilisan nyo at arestuhin na sila. Ikulong nyo silang lahat. Ganyan ka na lang ba kabulag sa katotohanan? Dahil lang sa ilang salita, mag-aaresto ka kaagad. Kahit walang ebidensya? Oh,
Anong ibig mong sabihin dyan? Si officer mismo ang magdedesisyon kung sinong aarestuin. Kailangan pa ba niya ng utos mo? Kung ako ang tatanungin, ikaw din, tumanggap ka rin ng suhol kay Jack. Sir, bilisan mo at arestuhin mo rin siya. Dalhin niyo siya. Tumigil ka nga. Anong meron? Siya ang captain ng security team natin, Captain Daniel Burke. Sinasabi mong may kinikilingin siya at pinoprotektahan ng isa, tama ba? Ano? Ano? Siya ba ang kapitan ng inyong security team? Ano? May problema ba? Kapitan, nung sinabi kong pumapanig ka kay Jack Porter, nagbibiro lang ako noon. Huwag mong masyadong dibdibin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman didibdibin. Pero, sinabi mong nagnakaw ng bigas si Jack Porter at gusto mong ipahuli siya sa security team. Nasaan ang ebidensya? Sa tingin ko, Dahil wala kang maipakitang pruweba na nagnakaw si Jack Porter, ako ang magsasabi kung bakit hindi niya ginawa. Nakipag-collab na si Jack Porter sa distillery ng nakababatang kapatid kong babae. Nagpapadala siya ng hindi bababa sa 10,000 kilo ng bigas kada buwan. Sabihin mo nga, itong 10,000 kilo ng bigas na ito, paano magiging nakaw lahat ito ni Jack Porter? Tama? Sinong tao ang kayang magnakaw ng sabay-sabay na 10,000 kilo ng bigas? Alam ko na inosente si Jack Porter. Hindi niya magagawa ang ilegal na bagay na yan. Tama. Oh, sila niya. Sina Osborne at Sharon, silang dalawa ang nagbintang kay Jack Porter at nagsumiteng ng maling report para ipahuli siya. Paano sila dapat parusahan? Maling paratang at paninirang puri. Dalhin silang dalawa. Opo, sir. Huwag niyo akong hulihin. Nagkamali ako. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. maawa na kayo. Patawarin niyo kami minsan lang. Jack Porter? Ikaw na nga ang nagbintang sa ine, tapos gusto mo pang kaawaan kita sa panaginip mo lang? Daniel, salamat talaga dito. Yung 2 bote ng alak noon, hindi na sayang. Sunny boy, hindi naman talaga ako yung tipong maglalampas ng batas para sa kaibigan. Basta malinis ka. Walang makakagalaw sa'yo. Pero salamat pa rin sa inyong 2. Ano ang dahilan ng punta mo ngayon? Jack Porter, maraming mata dito. Nagpa-reserve ako ng restaurant. Pwede bang mag-usap tayo ng pribado? Sige, sandali lang. Pakinggan nyo to, lahat. Ayos na lahat ng problema. Balik na kayo sa pagkain nyo. Enjoy nyo ang drinks nyo. Mamayang hapon, tuloy ang trabaho natin. Tama, diretso lang tayo. Jack, nangangako kami na magpapatuloy kami mamaya. Magtatrabaho kaming mabuti para sa'yo. Huwag kang mag-alala sa amin. Asikasuhin mo lang ang mga kailangan mo. Tama. Ang dahilan lang kung bakit kumakain tayo ng ganitong masarap na pagkain ay dahil kay Jack Porter. Kung may tatamad-tamad, ako ang bahalang magparusa. Tama yan. Ang sarap ng pagkain. Sa buong buhay ko, ito na ang pinakamasarap na natikman ko. Mas okay pa to kaysa kahit saan dito sa lugar natin. Oo nga. Lahat ay kumakain ng napakasarap na pagkain. At dahil yon, kay Nora Waller. Si Nora Waller talaga ang may malaking ambag. Ang galing mo, Nora Waller. Likas kang magaling. Oo, sobrang sarap talaga. Ayos. Masaya ako na nagustuhan niyo. Sobra. Nora Waller, habang wala ako sa bahay, nakasalalay lahat dito sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Ako na ang bahala dito sa lahat. Salamat. Favorability ni Nora Waller plus 10. Reward. Recipe ng Drunken Immortal Brew. Recipe ng Drunken Immortal Brew. Ito ang restaurant na nire-reserve natin. Ginoong Porter, tara na. Greenfield Grand Hotel. Ito ang pinakamamahaling restaurant dito sa bayan. Todo-todo talaga si Ginang Burke. Mukhang seryoso nga siya at may importanteng gustong pag-usapan. Tara na, Ginoong Porter. Tuloy. Tapos na ba ang investigasyon? Lahat nalaman na. Nagbigay ako ng lagay sa isang empleyado sa distillery ni Emily Burke. Nalaman ko mula sa kanya na kamakailan tumanggap si Emily Burke ng alak mula kay Jack Porter. Napahanga siya nung natikman niya. Nandito siya ngayon para hingin kay Jack Porter ang recipe. Paggawa ng alak? Jack Porter, iba ang magbenta ng butil. Pero pati paggawa ng alak kaya pala niya? Ayon kay Jack Porter, siya raw mismo ang gumawa ng alak. At boss, inutusan ko ang taong iyon na maglabas ng alak para sa akin. Nung natikman ko, grabe ang bango at sarap. Mas magaling pa kaysa sa kahit anong alak dito sa market. Kung sila mag-partner, delikado ang industriya ng alak dito sa Sundale. Baka silang maghari. Ganun ba talaga kagaling?
Yung alak? Kung ganon, puntahan natin si Jack Porter. Pilitin natin siyang ibigay ang recipe. Ang astig, boss. Pag nakuha natin yung recipe, tayo na magiging leader ng industriya ng alak dito sa Sundale. Kontakin mo si Gregory Miles. Sabihin mong magsama siya ng mas maraming kasama. Opo, boss. Gregory Miles. Uy. Alam ko na may history kayo ni Jack Porter. Nasa loob siya ngayon. Kumakain. Nasa harap mo na yung pagkakataon. Kung tuturuan mo siya ng leksyon, ikaw na bahala. Alam ko yan, Mr. Chandler. Pero si Jack Porter pumunta sa sobrang sosyal na lugar para kumain. Nababaliw ba siya o? Ano? May connection ba siya sa malaking tao? Baka? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Wala lang siyang kwenta. Galing lang siya sa probinsya. Kinuha lang niya ang negosyo ko at umangat sa pagbebenta ng bigas. Ngayon, nakakalimutan na niya ang lugar niya, kaya waldas siya ng waldas. Ganun pala, Mr. Chandler. Huwag kang mag-alala. Pagsasabayin ko ang paniningil para sa iyo at sa akin ngayon. Kung hindi ko mapaluhod si Jack Porter at kung hindi ko siya bugbugin ng husto, hindi na Gregory Miles ang pangalan ko. Tara, sumunod kayo. Umupo na kayo. Pupunta muna ako sa CR, babalik ako agad. Jack Porter, itong pagkain ngayon, itong handaan ay para magpasalamat sa'yo dahil tinulungan mo ako nung pinakakailangan ko ng bigas. Huwag mo nang isipin yon. Sa negosyo, kailangan mo talagang maging bukas sa lahat. Kung walang naiinggit, ibig sabihin hindi pa sapat ang tagumpay ng negosyo. Ayos ang sinabi mo? Jack Porter. Sa wakas, nahanap din kita. Ngayong araw, sisirain kita. Jack Porter, sino siya? Isang kakilala. Sino namang kakilala mo? Huwag kang magpakabait sa akin. Ibigay mo na ang recipe ng paggawa ng alak. Pag maganda ang mood ko, baka palayain kita. Paano nalaman ni Gregory Miles na meron akong recipe ng paggawa ng alak? Miss Burke, huwag kang matakot. Sa amin lang to. Gregory Miles, sa ating dalawa lang to. Huwag mo isali si Miss Burke. Pakawalan mo siya. Mananatili ako. Jack Porter. Siya siguro ang babae mo. Mukha pa siyang bata. Gusto ko talaga. Laruin siya. Huwag mong hawakan siya. Nagagalit ka na? Kung hahawakan ko siya, anong gagawin mo? Naglakas loob kang saktan ako? Sunggaban siya. Patayin siya. Tingnan nga natin kung sino ang may lakas ng loob na gumalaw. Gregory Miles, kakalabas mo lang? Gusto mo na agad bumalik? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita sa boss namin ng ganyan? Ang lakas ng loob mong magsalita kay Officer Daniel ng ganyan? Officer Daniel? Anong ginagawa mo rito? Ay, nagkakamustahan lang kami ng matagal ko ng kaibigan. Gregory Miles, ikaw ang nanguna sa gulo at naglakas loob ka pang saktan ang kapatid kong babae. Wala ka bang galang sa batas? Hindi, Officer Daniel. Hindi ko po gagawin yon. Maling-mali ako. Ako? Hindi ko alam na kasama pala siya niyo, Officer Daniel. Gregory, huwag mong isipin na hindi ko alam ang nangyayari sa'yo at kay Jack Porter. Jack Porter? Alam ba ni Jack Porter ang connection mo sa isang makapangyarihang katulad ni Miss Burke? Officer Daniel, may alam ba kay Jack Porter? Gregory, tigilan mo na ang pag-arte. Makinig ka. Si Jack Porter ay partner ko. Pag may nagtangkang saktan siya, ako mismo ang magpaparusa. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Sandali. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Mayroon bang? Dalhin siya sa presinto. Kunin natin ang hustisya para kay Jack Porter. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig pinaalis kita? Daniel,
Salamat sa kanina. Hindi ko iniisip ang sarili ko laban kina Gregory at mga tauhan niya. Nag-alala ako na hindi ko kayang protektahan si Emily. Nasaktan ka ba? Alam kong hindi mo kailangan ang tulong ko. Pero, yung kapatid kong si Emily, sobrang nagulat talaga. Mamaya, kailangan mo munang uminom bilang paghingi ng tawad. Oo naman. Ay, grabe. Sobrang pinrotektahan ako ni Jack Porter. Tara, maupo na tayong lahat. Sige, tara na. Jack Porter, diretso na ako. Gusto ko ng recipe ng alak na nilasahan mo dati. So, gusto mo talagang matikman ang Drunken Immortal Brew ko? Gusto mo pala ang recipe ang Drunken Immortal Brew? Yung dati kong nakuha mula sa system na reward ay yung recipe ng Drunken Immortal Brew. Magagamit yun ngayon. Drunken Immortal Brew? Ayos ang pangalan yan. Jack Porter. Sobra akong umaasa na makipag-collab sa'yo. Gamitin natin ang Drunken Immortal Brew mo. At bigyang pangalan? Ibenta sa buong bansa. Jack Porter, dapat mong pag-isipan ang alok ni Emily. Oo nga. Ay, hindi maganda ang kita ng distillery lately. Kinigipit ng mga kalaban at nilulugmok ni Peter Chandler kung mapasama ang Drunken Immortal Brew mo. Feeling ko, dahil sa kakaibang lasa nito, maliligtas talaga ang distillery natin. Pero sa sitwasyon ngayon, lahat nagtitipid na makakain lang. Sino pa ba ang gagastos para sa alak? Huwag mo nang alalahanin yon. Sa totoo lang, sa Midboro lang may taggutom. Hindi apektado ang ibang lugar. Saka, kahit gaano pa kalala ang taggutom, may mga taong hindi naman apektado. Feeling ko, pag ginamit ang Drunken Immortal Brew mo, siguradong mahuhuli mo yung mga veteranong umiinom. Tama. Kahit gaano pa kagulo ang mundo, may mga tao talagang magarbo pa rin ang buhay. Makikita mo na kay Emily at sa kasama niya. Kita naman, marami pa ring tao na sagana sa pagkain at inumin. Jack Porter, seryoso talaga ako sa pakikipag-collab sa'yo. Una sa lahat, pwede kitang bigyan ng kasiguraduhan. Yung recipe, hinding-hindi ko yon kukunin ng libre. Bawat taon, bibigyan kita ng 1/4 bahagi ng kita ng distillery. Tapos, lalabas na lagpas 100,000 bawat buwan. Kung mayroon ka pang ibang gusto, sabihin mo lang. Ang laki naman yan. Miss Burke, dahil sa sinabi mo, paano pa ako tatanggi? So, dahil napagkasunduan na, inom muna tayo. Tara na. Tagay. Miss Burke, kuha mo nga ako ng ballpen at papel. Isusulat ko na to para sa'yo ngayon. Si. Jack Porter, alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Ang bilis mo kumilos. Kain na tayo? Oo, kain na tayo. Gregory Miles, ang tagal-tagal na niya sa loob. Bakit hindi pa siya lumalabas? Ayan, ba siya? Sandali, paano siya nilalabas ng ganon? Hindi man lang siya lumalaban. Mukhang may na-offense ang hindi niya. Dapat inaway doon. Grabe, inutil talaga siya. Wala talagang silbi. Ni hindi man lang niya kinaya yung maliit na si Jack Porter. Sobrang palpak niya. Jack Porter, dahil nandyan ka na, siguradong babangon. Ulit ang winery natin. Pag nangyari yon, upo ka na lang at magbibilang ng pera. Ayos, excited na ako. Akala mo masasalba mo ang winery? Jack Porter, Emily Burke, hintayin nyo lang. Sisiguraduhin kong pareho kayong magbabayad para dito. Uy, Lumajang. Oo? May ipapagawa sana ako sa'yo. Tulungan mo naman ako na pahirapan ang destilerya ni Emily Burke. Gawin mong hindi siya makalaban sa negosyo. Bakit mo siya kinakalaban?
taon-taon. Marami naman siyang binibili sa'yo na butil. Ayaw mo ba ng kita? Yang si Emily Burke nakipagsanib puwersa diyan sa paborito nung isa pang supplier ng butil. Ang iniisip ko, sirain ko muna yung destilleria niya. Tapos saka ako dahan-dahan balikan. Yung si Sunny Boy. Kapag tapos na, eto na. Gawin ko na. Pag-usapan natin yung mga detalye. Jack Porter, Anong ginagawa mo dito? Dahil ba ito sa Drunken Immortal Brew? hindi naman. Pumunta ako ngayon para itanong kung makakakuha ka ng buong baboy. Buong baboy? Ngayon, sa buong bayan, wala naman naghahanap ng buong baboy. Tingnan mo, may balita ako. Gusto daw magbigay ni Director Steven ng market supervision ng benepisyo sa empleyado. Nagpapahanap siya ng baboy sa buong bayan at parang nawawala siya sa isip. Alam kong may baboy ka dyan, kaya nagmadali akong pumunta dito para sabihin sa'yo. Sa negosyo, di mo maiiwasang makasalamuha ang mga taga-market supervision. Kung magagamit mo itong pag-deliver ng baboy para makilala mo si Director Stephen, kung sakali magkaloko-loko ang negosyo mo, pagdating ng araw, hindi ka na mawawalan ng malalapitan. Sige, ngayon din, kukuha ako ng baboy. Ako na mismo ang magdadala. Ayos yan. Ikaw, itong matabang baboy na to, siguro nasa 3 o 400 kilo ang bigat nito. Bumuhat ka lang ng ganyan, tig-isa pa sa bawat kamay. Ang lakas mo talaga. Grabe, nakalimutan kong maghinay-hinay. Magsasaka lang ako. Normal lang na may lakas ako. Nag-deliver ka ng karne, di ba? Sige, sundan mo ako. Wala nang baboy dito. Ayos. Hindi ko dapat ipinangako na bibili ako ng baboy para sa mga tao ko. Sa bayan ngayon, wala nang ang kwota na kahit 100 kilo na natitira. Saan ba ako kukuha ng baboy? Pasok ka na. Director Steven, may nagdala ng baboy dito. Ano nga ulit pangalan mo? Jack Porter. Oh, sige. Ilang kilo lang naman to ng baboy. Kahit konti, importante. Dalhin mo siya para sa bayaran. Hindi mo na kailangan pang mag-report sa akin. Director Steven, Jack Porter, nagdala siya ng buong matabang baboy. Buong matabang baboy. Kevin, dapat responsible ka talaga sa mga sinasabi mo. Huwag kang magyabang. Director, hindi po ako nagsisinungaling. Ubo. Director Steven, talagang nagdala ako ng napakalaking baboy. Yung malaking baboy na yon, nasa 350 pounds. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede niyong tingnan ang bakuran. Sige, tara tingnan natin. Director Steven, ito po ang napakalaking baboy na dinala ko para sa inyo. Sobrang laki talaga ng baboy na to. Ayos, ang galing. Jack Porter, ngayon sa buong bayan, mahirap nang makahanap ng baboy. Itong baboy na to, magkano mo ito ibebenta? Kahit dinala ko itong baboy para mapalapit kay Direktor. Steven, hindi ko pa rin pwedeng ipamigay ng libre. Baka nga, tuloy malagay pa sa alanganin si Director Steven. Direktor, ibigay nyo na lang po sa akin yung pinakamababa sa presyong palengke para sa baboy na ito. Tumutulong lang po ako para masuportahan ang trabaho ng Market Supervision Department. Mabait talaga si Jack Porter. Ang pagbili ng buong, napakalaking baboy na tumalaking bahagi ng budget ng departamento. Hindi natin pwedeng palugi si Jack Porter. Jack Porter, mabait ka talaga, pero hindi namin pwedeng hayaan kang malugi. Bibiliin namin itong baboy sa pinakamababang presyo sa palengke. Kung may hihilingin ka, sabihin mo lang. Kung wala naman, maaari kitang bigyan ng posisyon sa market supervision. Ay, grabe. Salamat po sa alok, Director. Isa lang po akong magsasaka. Kung magiging staff ako, baka abala lang po ako sa inyo. Sanay po ako sa kalayaan ko. At hindi ko kayang matali. Hindi ko po talaga kayang tumanggap ng staff na trabaho. Si Jack Porter ayaw pang ang mage staff. Astig. Jack Porter, baka hindi mo alam to. Ang trabaho sa Market Regulatory Department, bukod pa sa ibang mga benepisyo, at least ngayong mahirap ang panahon, siguradong may laman ang tiyan mo. Tingnan mo tong baboy na sobrang taba. Para to sa staff ng G Departamento, para gumanda ang pagkain natin. Ayaw mo ba talaga nito?
Director, sige na po. Huwag niyo na pong dagdagan. Hindi ko talaga maintindihan ang mga kabataan ngayon. Ano ba ang iniisip nyo? Kung hindi naman sobra, ako na ang bahala para sa'yo. Director Steven, hindi naman sa wala akong plano. Actually, hindi rin totoo yun. Alam mo, negosyante ako. Ang gusto ko lang, patas na laban. Sa negosyo, di maiiwasan na may manlalamang. Ang hinihiling ko lang, patas na kompetisyon. Kaya pala ayaw mong sumali sa departamento ko ng market management. May sarili ka palang negosyo. Ayos yan. Bata pa, pero may sarili ng karera. Bilang director ng departamento, pangako ko sa iyo ngayon, hanggat kaya ng kapangyarihan ko, kung makaranas ka ng hindi patas, ako ang bahala sa iyo. Ayos, salamat po, Director. Hindi, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kevin, timbangin mo. Isettle mo ang bayad kay Jack Porter. Sige po. Kahit sa pinakamababang presyo ng merkado, naibenta pa rin ng $3,000. Ayos yan. Emily Burke, bakit nandito ka ba? Jack Porter, malala to. May nangyaring malaki. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Ang Distilleria. Sinabi ni Happy Ryan mula sa Market Surveillance Department na ang mga makina ng Distilleria at mga proseso ay substandard. Pinatigil niya ang operasyon ng lugar. Si Peter Chandler ba ang may pakana naman dito? Uy, kalma lang! Anong problema meron ang mga makina at proseso ng Distilleria? Kung may issue, aayusin natin. Kung wala naman, sila ang may problema. Siguradong lahat ng makina at proseso ng Distilleria ay maayos. Di wag kang mag-alala. Ayos ka lang. Aba. Jack Porter, may oras ka pa palang mag-comfort ng iba? Yung grain station mo, may malaking problema. Mr. Chandler, nandito ka ba dahil sobrang ganda ng negosyo namin? Kaya pumunta ka para batiin ako? Jack Porter, si Peter Chandler ang nagdala kay Happy Ryan para ipasara ang Distilleria. Ikaw naman ang sunod niyang tatargetin. Ayos ka lang. Wala tayong tinatago kaya wala tayong dapat katakutan. Emily Burke, pumunta ka. Agad kay Director Steven ngayon. Sabihin mo na, hindi patas ang kontrato kay Jack Porter. Jack Porter, pati si Emily Burke natatakot na. Ano bang ipinagmamalaki mo? Pagkatapos ng araw na to, gusto kong makita kung kaya mo pang magyabang ng ganyan. Sige, subukan mo lang ako. Happy Ryan, ikaw na. Ako si Happy Ryan, mula sa Market Surveillance Department. Nakakuha kami ng ulat na ang grain station ninyo ay pinaghihinalaang nanggugulo sa merkado at lumalabag sa mga patakaran sa merkado. Inaatasan kayong ipasara agad ang grain station na ito. Kung hindi, magsasagawa kami ng mga enforcement action laban sa inyo. Ang Market Surveillance Department ay siguradong maraming kaso laban sa akin. Pero yung pagpapasara ng grain station ay isang bagay na sigurado ka bang ikaw lang na hepe ang kayang magdesisyon yan? Hindi ka ba natatakot? Napupunta ako kay Director Steven. At isusumbong kita. Jack Porter, pagkatapos magsara ang grain station mo, may darating na lang para alamin kung ano talaga ang kaso mo. Ako lang ang nauna para ipasara ang grain station mo. Legal at maayos ang lahat. Huwag mong gagamitin si Director Stephen para pilitin ako. Hindi gagana yan. Kung walang warrant, walang kahit sino na pwedeng magpasara ng grain station ko. Jack Porter, may kapangyarihan si Chief Ryan galing sa Market Supervision Department na ipasara ka agad. Walang saysay ang pagtutol mo. Kung ayaw mong magsara, kami na ang gagawa niyan. Chief Ryan, pa-move na ang mga tao mo. Hoy, hindi ako magsasara. Walang magpapasara sa grain station ko. Ang sobrang yabang ng mga bata may kabayaran din yan. Jack Porter, bakit mo pinipilit? Kung ako ikaw, magpapakatino ako, isasara ko na lang ang grain station ko at tatanggapin ang parusa. Kung mas maayos ang ugali mo, baka tumahimik ka na lang. Busy ang grain station ko. Wala akong panahon makipagulungan sa inyo. Umuwi na lang kayo kung saan man kayong galing. May kita pa akong kailangan kitain. Huwag kang masyadong palaban, bata. Di ka ba talaga bata kung di ka palaban? Ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakadikit sa akin. Kalokohan? Jack Porter, akala mo ba talaga walang makakagalaw sa'yo? Sino ka ba sa tingin mo? Jack Porter, kapag Enforcement Bureau nagpasara ng maliit na negosyo, wala talagang nangyayari na tumatanggi. Ngayon, hindi lang grain station mo ang ipapasara ko, sumama ka na rin sa akin.
Chief Ryan. Ang hilig mo talaga magyabang ah. Director Stephen, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito si Director Steven? Hindi naman siguro si Director Stephen nandito para sa batang yan. Baka nagkataon lang na nasa iisang sasakyan sila ni Emily Burke. Director Stephen, ang grain station niya pinaghihinalaang may paglabag sa operasyon. Malapit na naming ipasara ang lugar na to. Pauwiin na lang natin siya para mapag-isipan niya ang ginawa niya. Nasa kalagitnaan ako ng meeting. May isang dalagang nag-request sa akin na pumunta. Pagdating ko, nakita ko kayong pinapasara ang grain station ni Jack Porter. Ano? Kung wala akong pag-aproba, akala mo pwede kang umaksyon ng mag-isa? Hindi po. Director Stephen, may iba pang dahilan. Ano man ang dahilan, maayos at legal ang negosyo ni Jack Porter. Walang dahilan para ipasara siya. Oh, Director Stephen. Tama na. Bumalik ka at magsulat ng maayos na paghingi ng tawad. Kung wala na, dalhin na sila pabalik. Jack Porter, nagkita na naman tayo. Director Stephen, sorry kung naabala kita ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, baka naipasara na itong grain station kanina pa. Sinabi ko na, basta kaya ko, kung may mararanasan kang hindi makatarungan, tutulungan kitang ayusin yan. Itong batang si Jack Porter, may koneksyon pala kay Director Steven. Director Stephen, tungkol sa araw na ito, salamat. Ginoong Chandler, bakit ka pa nakatayo diyan? Ano? Balak mo bang ibenta lahat ng bigas mo sa istasyon ko? Jack Porter, huwag kang mayabang. Director Stephen, dahil nandito ka ngayon, isasalaysay ko siya. Isusumbong ko si Peter Chandler. Dahil sa hindi patas na kompetisyon at pagkataas ng presyo. Itong istasyon ng bigas na to, dati kay Ginoong Osborne yan. Siya ang dahilan kung bakit siya napilitang magsara. Kaya ipinagbili niya sa akin ito. Pakisilat na lang. Kapag totoo, hindi ako magpapatawad. Opo, sir. Director Steven, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Gumagawa lang siya ng kwento laban sa akin. Sineset up niya lang ako. Hindi mo ako pwedeng hulihin. Hindi pwede. Jack Porter, ikaw, maghintay ka lang. Tingnan natin. Tara na. Director Stephen, pasensya na, ginuloko na naman kayo. Trabaho ko ito. Ang pagpapanatili ng kaayusan sa palengke ay bahagi ng tungkulin ko. Sige, babalik na ako. Ay, sandali lang, Director Stephen. Pahinga ka muna. Ito ay voucher para sa 100 pounds ng karne. Inihanda ko talaga ito para sa iyo. Inihanda ko to para sa iyo ng maaga. Porter, hindi ko matatanggap to. Tinulungan kita, pero hindi dahil dito. Itago mo na lang. Director, sa totoo lang, ngayong araw may pabor sana akong hihilingin. Itaw si Emily Burke. Miss Burke, business partner ko rin siya. Kamakailan, nagpaplano kami ng collab sa mga alak. Pero ilang araw na ang nakalipas, pinasara ng hepe ang winery namin. Yung winery na kakakuha mo lang, sinarado nila ang lugar. Ah, ganun pala nangyari. Huwag kang mag-alala, Miss Burke. Tungkol dito, sisiguraduhin naming malilinis ang pangalan mo. Director Stephen, ngayon hindi ko pwedeng. Hayaan kayong umalis na walang dala ng team mo. Itong mga voucher para sa 100 pound na karne munting pabaon lang to para sa team ninyo. Sige na, wag mo nang tanggihan. Talagang alam mo ginagawa mo. Okay. Kung may kailangan ka pa sa susunod, hanapin mo lang ako sa Market Management Department. Ingat ka. So, ayos na ba lahat? Emily Burke, favorability +5. Mr. Porter, noong nakaraan, yung nakita ko sa bahay mo, si Nora Waller, siya ba ang... Siya. Taga-baryo ko siya. Asawang itinakda sa akin. Hindi ko inakala na may asawa na pala siya. Ikaw. Ay naku, ginagawa pa yung bahay. At si Nora Waller lang mag-isa ang nagbabantay. Delikado yon. Miss Burke, may aasikasuhin pa ako. Aalis na ako. Hey! Grabe, ang manhid talaga ng taong yon. Yes, sir. Dahan-dahan lang. Si. Uy, dahan sa kamay, ha? Oo naman. Paisley, huli ka dito. Hindi ko akalaing ganun pala kagaling si Nora Waller.
Bumalik na si Jack. Ang galing ninyong lahat ngayon, ha? Walang anuman. Jack, ang galing talaga ng misis mo. Simula nang siya na ang namamahala, ang bilis ng trabaho natin. Doble pa nga ata kaysa dati. Tama ka diyan. Dekada na akong nagtatayo ng bahay dito sa bayan. Pero ngayon lang ako nakakita ng kasing epektibo ni Nora Waller. Totoo yan. Si Nora Waller, hindi lang magaling magluto. Para pa siyang 2 tao kung magtrabaho. Sinuwerte talaga ang mapapangasawa niya. Mukhang swerte. Ako ngayon. Ang ganda ng kilalabasan. Pagkatapos ng lahat ng ito, may sarili na rin tayong tahanan. Ma, pa, gutom na kami. Doon kina ate. Nagpapatayo sila ng bagong bahay tapos grabe ang saya nila. Bakit tayo? Ni matinong pagkain wala tayo. Tama nga. Sobrang kapal na ng mukha ng batang yon. Nakalimutan na niya kung saan siya galing. Ang yaman-yaman na ng asawa niya, ano bang masama kung tumulong siya sa pamilya niya? Sige, puntahan natin siya. Anak ko pa rin siya. Kung akala ng asawa niya pwede siyang kumuha ng asawa na basta-basta lang, kailangan niyang magbayad? Kung ayaw niya, pupunta tayo sa barangay at i-report siya na may ginawa siyang masama. Paarestuhin natin siya. Tara na. Tara na. Halika na. Ano pang ginagawa mo diyan? Tara na. Hindi ko talaga akalain na sa buhay ko makakatira ako sa ganito kagandang bahay. Simula pa lang to, mas giginhawa pa ang buhay natin at lalo lang bubuti mula rito. Jack Porter, lumabas ka rito. Jack Porter, lumabas ka rito. Oh, tingnan mo nga naman si Jack Porter. Nakatira ka na ngayon sa maganda mong bahay, namumuhay ng marangya, habang kaming iba dito lang sa bahay, halos magutom. Tama, ang ate ko ay matinong babae. Yung napag-usapan natin dati na 1,000 kilo ng bigas at $1,000 na dote, wala na yun ngayon. Ngayong ang pamilya nyo'y maginhawa na ang buhay, doble na ang singil. Itong tinatawag ninyong pamilya sobra na talaga. Walang utang na loob kang bata ka? Kami ang nagluwal at nagpalaki sa'yo. Dapat mong tandaan ang kabutihang loob ng pamilya mo. Huwag kang maging suwail. Kapag kumalat to, dito sa inyong lugar, sira ang pangalan mo. Lumayas kayo rito. Lumayas. Walang modo kang bata ka. Ang kapal ng mukha mong maglabas ng kutsilyo para takutin ang sariling tatay at nanay mo. Hindi ako naniniwalang gagawin mo talaga. Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, hindi kami aalis. Ikaw. Ay, tulong! Kalabisan na to. Sinusubukan ng anak naming patayin ang mga magulang niya. Kung hindi mo ibibigay ngayon ang pera, isasumbong ka namin sa mga pulis. Sasabihin namin kinidnap mo ang anak namin at pinagsamantalahan mo siya. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya. Ikaw. Tama na, Nora Waller. Hayaan mo na ako. Taya, pumapayag ako sa lahat ng hinihingi nyo. Kung ganon, bilisan mo at ibigay mo na. Tay, itong pasanin ang halaga pala ng lahat ng gamit na to. Sobrang sulit. Tumahimik ka. Walang kwenta ka. Yung mga gamit, nasa iyo na lahat ngayon. Pwede ka na bang umalis? Umalis? Sino nagsabing aalis kami? Niloloko mo ba kami? Bastos kang bata ka. Ang lakas ng loob mong ganyan ang pagsalita mo sa tatay mo. Wala kang galang sa bahay. Nora Waller may mas batang kapatid na lalaki. Ngayon na ikakasal siya sa'yo, Jack Porter, yung mas batang kapatid na lalaki niya, ay bayaw mo na. Bilang asawa niya, natural lang na alagaan mo ang mas batang kapatid na lalaki mo, tama ba?
Saktong-sakto, mula ngayon, ang mga gastos ko. Pati yung dote ko para sa pag-aasawa. Dapat ikaw ang magbayad bilang bayaw ko. Gising ka sa panaginip mo. Wala kaming ibibigay na kahit piso. Ayos lang. Pumapayag ako sa kondisyon mo. Jack Porter, huwag kang pumayag sa kanila. Yung mga taong ganyan, palaging sinusubukan ang swerte nila. Hindi sila kailanman makukontento. Huwag kang mag-alala. Sa akin mo na iwan yan. Tito, Tana, kung ganun na nga, magiging pamilya na rin tayo. Diba? Simula ngayon, magiging parang magulang na rin namin kayo. Dahil pamilya na tayo, diretsahan na ako. Sasabihin ko na ng diretso. Kita mo, nagpapagawa ako ng bahay. At ako pa yung gagastos para sa dote. Sobrang gipit talaga ako ngayon. Tito, dahil ganon, baka naman pwedeng tulungan mo ako. Ayoko na mag-2,000 pa. 1,000 lang sana. Ano? Gusto mong bigyan ka namin ng pera? Itong pera na to, para sa anak ko para makapag-asawa at magpatayo ng bahay. Lahat ay ginagastusan. Walang ni 5 duling ang mapupunta sa'yo. Nasa tamang edad na nga ako para magpakasal. Kung uutang pa kami ngayon, mas lalong mahirap. Bayaw, hindi mo pwedeng asahan ang pera ko sa dote. Siye. Ibabalik mo na lang lahat ng bagay. Ano? Managinip ka na lang. Lahat ng mga to, pinigay lang lahat yan ng kusa. Bakit naman kailangang isauli namin? Tama. Simula't hindi mo naman gustong pakasalan ng anak ko? Marami pang iba dyan. Kung kunin namin ang pera mo pang bridal price. Tapos ipakasalan namin ako. Sa iba, tingnan natin kung anong gagawin mo. Mga palamunin talaga kayo, no? At saka, kasalanan mo rin naman to dahil hindi mo tinupad ang mga kondisyon namin. Sino ang dapat mong sisihin? Basta, huwag mong asahang may mababalik ka pa, kahit piso. Kung ganyan ang gusto ninyo, pupunta tayo sa barangay. At doon natin ipalabas sa mga kapitbahay. Gusto ko lang makita kung paano yung ugali nyo na parang mga sakim na palamunin. Mapapabilanggo kayo ng matagal. Sino bang tinatakot mo? Ang ipakasal ang anak ko. Natural lang naman. Paano naging bawal yun? Tama. Kahit dalhin mo pa ito hanggang sa korte, sayang lang oras mo. Kayo, grabe kayo, wala na talagang hiya. Walang utang na loob ka. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pinaghirapan ka naming palakihin, tapos ganito patrato mo sa amin. Kung matapang ka nga talaga, idemanda mo kami. Kami. Hindi aalis dito. Maghihintay lang kami. Jack Porter, narinig ko nagpatayo ka ng bagong bahay. Pumunta talaga kami rito para batiin ka. Kung gusto mong pakasalan ng ate ko, kailangan mo ring ibigay sa amin yung mga bagay na yan. Kayo talaga? Anong nangyayari dito? Ganito kasi yon. Jack Porter, huwag kang mag-alala. Tungkol sa nangyari ngayon, sisiguraduhin kong makakamtan mo ang hustisya. Galing ako sa Midboro Police Department, Kapitang Daniel Burke. Sino ka ba sa tingin mo? Police? Sir, lahat po ito ay hindi pagkakaunawaan lang. Hindi pagkakaunawaan. Jack Porter, nasa iyo ang desisyon. Kunin mo na ang gusto mo at umalis na kayo rito. Simula ngayon, si Nora Waller at kayong lahat wala nang kinalaman sa isa't isa. Daniel Emily, sobrang salamat sa inyo ngayong araw. Walang anuman. Saka, may iba pa kaming kailangan gawin ni Emily. Kaya una na kami. Ihahatid ko na kayo. Mukhang wala ng pag-asa ngayon. Ang perpektong bayaw ko lumipad na palayo. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Jack Porter, ang pera na kinuha nila ngayon, babayaran ko talaga yun sa'yo. Pero para sa perang yon, habang buhay mong babayaran yan. Ayos lang, kaya handa akong bayaran yan habang buhay.